Probinsyo, lumaki sa may baklaran. Gusto mong marinig ang kwento ko, dapat lawakan. Ang utak mo gamitin mo sa may kabuluhan. Di yung lagi kang nakahubad tapos nagyayabang. Very good, very good, very good, very good. Talaga namang nakuha niya yung minimithi niya. Yung pera ni Boss Oma na nakagoma. Captured! Mahusay ang mga timing at pagkakatsyempo niya. Walang tao. Solong-solo niya at malaya siyang halongkatin ang lahat ng mga bagay na pwede niyang pagkakitaan. Buenas ka, boy! Buenas ka pa sa ngayon! Para lang siyang naghahanap ng instant noodles sa isang grocery shop no? What? Pero nung nakita niya na yung pinaka-favorite niya, talagang dinakma niya na talaga at ayun, tinangay, sabay alis. Shoplifter! Lifter! At dahil dyan sa pagka-buenas mo palakpakan muna natin yung inayupak na yan mga utol. Palakpakan natin yan. Na isang madiin na palakpak. Okay, masaya ka na. Pinuri na kitang hayop ka. Ngayon, ang tanong. Ano ba yung mga kadahilanan kung bakit nangungulimbat kayo? Kayo na. Sabihin mo, ikaw lang Kayo. Bigay mo nga ako ng isang halimbawa. Alin? Yung kulang sa pagkain sa hapag, kaya nagnakaw? O yung walang pangyabang sa tropa? Kailangan sumabay kasi yung mga tropa mapepera. Ikaw wala. Ayaw magpasapaw. Nagnakaw. Ano pa? Ano pang dahilan? Siguro walang pang gatas yung anak. O kaya yung isang kaanak namin ay nasa ospital. Yan yung mga dahilan kung kaya't nagnakaw at nakuha ang pera na nakagoma ni Boss Oma. Pwede rin naman pang-epyo mo diyan sa lintik na bisyo mo. Mamimerwisyo ka ng ibang tao, nanakawan mo yung ibang tao, may pang-follow up ka lang na tanga ka. Tapos yung nakulimbat mo na bagay man yan o pera, ay nako, itatakbo mo na agad yan sa swapping area. Usay mo. O di kaya, meron kang malaking pagkakautang na kailangan mo ng bayaran. Kaya ang mas ginawa mo, imbis na dumiskarte ka ng maayos at patas at tama, ang ginawa mo, nang algabyado ka ng inosenteng tao, ninakawan mo, may pambayad lang dyan sa lintik na utang mo. Inutang ba nila yon? Ikaw umutang doon, bakit? Sa kanila mo kukunin yung bayad? Bakit palit mo? Yan yung mga kadahilanan ba kung bakit dapat mong magnakaw. Yan kasing mga binanggit ko, yan yung mga mistulang sasabihin nila at dahilan nila kapag nahuli na sila. Ang babait ng mga itsura niya. Pag nahuli niya, kaaamong tupa ng mga inayupa. Kapag nahuli mo yung mga yun, napakagagaling umarte niyan, may paiyak-iyak pa yan. Nakakala mo, pag tinignan mo sila, mukhang sila pa ang biktima. Ang galing, ba't di kayo mag-artista? May mga talent naman pala kayo. Totoo lahat ng sinasabi ko mga utol. Kasi yung mga yan, yung mindset ng mga yan, pag nahuli sila, alam na agad nila yung script nila. Alam na agad nila yung drama nila para magmukhang kapanipaniwala. Pero siguro noon bra yun. Pero ngayon utol, hindi mo na matutulunggis yung mga tao. Lalo na yung mga alagad ng batas, hindi mo pwedeng tulonggisin yan. Baka tulonggisin ka ng mga yan. Yung iba, ginagawa pa din yung ganyang strategy. Pero malabo nang tumagos Malabo na. Kasi alam nyo yan. Malabo nang tumagos yan. Lalo na sa mga mata ng mga tao ngayon sa paligid. At lalong-lalo na sa mga alagad ng batas. Hindi ka tatagos. Dapat, hindi script o yung pagdadrama ang pinagandaan yung mga kawatan kayo. Dapat, pinagandaan nyo kung kaya nyo ba talagang bumuno ng mahabang panahon sa oblo. Dahil sigurado, tol. Sigurado, ha? Sokpa ka.
walang makakapigil doon. Sok pa ka. Kahit ilang iyak pa yan, kahit anong pagmamakaawa pa yan, ng biktima ka, ng mga inosente, hindi ka naawa, sila maaawa sa'yo. Hindi. Bumuno ka ng mahabang panahon hanggang pagsisihan mo, buong buhay mo, na nakulong ka. Sa parting nahuli ka at makukulong ka, yun yung kabaliktaran ng pagkabuenas mo kanina. Nung napanood nyo mga utol, yung buenas siya, yung nakuha niya yung pera ni Boss Oma na nakagoma, buenas yun. Ito na yung opposite nun, yung pag nahuli na siya, mas matindi yun. Aanuhin mo ngayon yung pera na yun. Nakakulong ka, wala kang kalayaan, anong silbi ng pera mo? Bayad mo sa VIP. Pansamantala kang hayahay doon. Pero pag naubos yun, wala kang pantusto sa VIP, hihiga ka rin sa bato. Kakain ka rin ng rancho. Hindi pang habang buhay at pang matagalan yung perang nakulimpat mo. Magagamit mo yung pansamantala. Sandali lang. Pero pag naubos, nga. Iyak. Agdudusa at pagsisisi sa sarili. Yan ang mararamdaman mo ngayon, utol. Kamusta na? Yung buenas mo kanina. Nandito ka na ngayon sa opposite nun, sa kabaligtaran. Inalat ka na, utol. Alam niyo, utol, hindi naman talaga dahilan. Yung mga pinagsasabi nyo kanina na kaya kayo nagnakaw kakulangan sa pagkain. Pambayad sa utang. Pang-follow up sa bisyo. Pang-sabayan sa mga tropang mapepera. Ano pa ba yung mga dahilan mo kanina? Madami pa Yung mga dahilan na yun, hindi naman talaga. Dahilan yon para gawin mo na yung bagay na yun. Yung pagnanakaw, pagkukulimbat sa pagmamay-ari ng iba. Maraming pamamaraan, utol, para masurvive mo yung mga problemang kinakaharap mo sa tamang pamamaraan. Dahil ang totoong dahilan kung bakit ka nangulimbat pang sariling interest mo. Lalo-lalo na yung bisyo mo, yung pang-follow up mo. Yan yung talagang literal na dahilan kung bakit ka nangulimbat. Huwag mo na idama yung kamag-anak, pamilya mo, dahil nahuli ka na. Diba? Pero kung nakalusot ka doon, baka hindi makatikim yung mga pamilya mo na nakulimbat mo. Pero kapag nahuli ka, damay sila. Sila ang dahilan kung bakit ko ginawa. Sinilasing kita. Sorry mga utol, nakakapikong kasi mga ganyang dahilan. Pansarili lang yan. Yung di bali ng makaperwisyo ka, basta maitawid mo lang yung pangsarili mong problema. Totoo yan. Aminin mo na. Dali, bulang mo lang. Hindi ko pagsasabi. Sabihin na natin, utol, na totoo nga na kesyo may kailangan bayaran sa utang, yung kamag-anak mo nasa ospital, o sabihin na natin na kailangan mo rin makipagsabayan sa pormahan, sabihin na rin natin na kailangan mo ng FU para may alive ka, diba? Halimbawa lang, sabihin na natin kahit hindi na totoo na yun ang mga dahilan mo. Pero, utol, makinig ka makinig ka. Sige, pagbibigyan kita. Ipagpalagay na natin na totoo yung mga kadahilanan mo kung bakit ka nagnakaw. Kulang sa pagkain, sapag? Sige. Pambayad sa utang? Sige. Pambayad sa pang-FU mo? Sige. Ano pa ba yung mga kadahilanan na nabanggit? Basta lahat ng kadahilanan na yun, sabihin na natin at ipagpalagay na natin na totoo nga. Pero ang ginawa mong pamamaraan ay nang algabyado ka ng tao. Kahit totoo na kailangan nyo ng pagkain sa hapag, maling-mali pa rin namang algabyado ka ng tao para malamnan lang yung sikmura nyo. Mali yun, brother. Paano naman sila? Nagugutom din sila. Yung kinulimbat mo sa kanila, pangkain din nila o panggastos din nila na kinuha mo, paano din sila? Sila nananahimik, hindi sila nagnakaw. Bagamat, naghanap ng solusyon na tama para sa lahat at para sa kanyang pamilya nang walang kapahamakan. Pero ikaw,
Idadahilan mo pa rin yon? Maraming pamamaraan, utol. Makinig ka, maraming pamamaraan. Kung kalamyang ng sikmura ang problema, maraming pamamaraan. At kung ano-ano man yon, maraming pamamaraan. Kung totoo man talaga, sige na, totoo na yan yung mga kadahilanan ninyo. At nangulimbat ka ng pera pero inalat at minalas ka. Paano na yung pagkain sa hapag? Sino ang maglalagay nun para sa pamilya mo? Diba? Paano na yung pinagkakautangan nyo ng malaking halaga? Sino ang hahabulin ng pinagkautangan nyo kundi yung maiiwan mong pamilya na sila ang magsasuffer? O baka naman kasi ikaw lang ang umutang at dinamay mo pa sila. Sino na ngayon ang buyer ng mga source mo? Kawawa naman. Wala nang bibili ng mga items nilang pang good shit. Diba? Sino na? Wala na. Kasi nga, nakakulong ka na. So paano? Sok pa ka na sa oblo. Lahat ng kalayaan mo at kalayawan mo sa laya, mistulang mawawala na. Pansamantalaman o pangmatagalan. Basta ang masakit doon, nakakulong ka, malayo sa pamilya, malayo sa lahat, at higit sa lahat, wala kang kalayaan, utol. Tandaan mo yan. Magkano ba yung nakakulimbat mo sa pera ni Boss Oma na nakagoma? Magkano yon? Ha? Kung ikaw ay makukulong, kulang na kulang yun sa pantustos para sa sarili mo. Tandaan mo yan. Pare, tandaan mo yan, utol. Kasi makinig ka, utol. Maraming pamamaraan para mabuhay tayo ng tama at maayos dito sa laya. Tayo naman talaga mamimili niyan eh. Kung magpapakatanga ka na katulad ng ginagawa mo o magpapakaayos ka. Para sa akin, doon tayo sa maayos. Walang kapahamakan. Malayo tayo mapunta sa oblo. Kasama pa natin ang mahal natin sa buhay at masaya tayo namumuhay ng walang tinatapakan tao. Yan yung importante doon, utol. Hindi yung konting kibot lang ng problema at kurot ng problema at suliranin sa'yo, mag-iisip ka na ng kabalbalan sa utak mo. Wag, utol. Makinig ka, utol. Makinig ka. Hindi naman talaga kita ipapahamak sa mga mensahe kong ito. Yung mga nakakalusot na yan, buenas lang yan. Huwag mong gayahin na bakit nakalusot sila ngayon, binibuena sila ng panghabang buhay at pangmatagalan. May balik din yan, may hangganan din yan. At yung kapalit nun, sobrang paghihirap, sobrang kalungkutan, sobrang pasakit sa kakaunting ninakaw na ari-arian o kagamitan o pera, pero ang kapalit nun ay napakasakit. Ay hindi na. Kung ikaw may isip, utol, hindi mo ipagpapalit ang kalayaan mo sa konting pera na yan, utol. Tandaan mo ang sinasabi ko. Kung hindi kayo maniniwala sa mensahe ko, okay lang. Walang problema sa akin yan. Scroll up nyo yung mga cellphone nyo para hindi nyo makita yung pagmumukhang to. Pero utol, tandaan mo, makinig ka lang sa akin. Hindi kita ililigaw. Totoo yan. Kaya muli, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na kung sakaling magkikita tayo, ang gusto ko sa laya, wag sa bilibid. Kaya naman sa lahat ng naniniwala at sumusuporta kay Bosyo hanggang ngayon, pagpalain po kayo nawa ng pong may kapal. Peace out! Si Bosyo, lumaki sa may baklaran. Gusto mong marinig ang kwento ko, dapat lawakan.